Espiritong bumubuhay. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig ba din ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. At tayo bumabati sa ating minamahal na kura paroko at rektor ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno, Reverendo Padre Jun Sescon, sa kanyang pagdiriwang ng kanyang ika-52 taong kaarawan ngayong araw na ito. Palakpakan natin ang ating minamahal na rektor at kura paroko. Nung ako'y papunta dito, naalaala ko ang isang kanta ni Diana Ross. Sino ito nakakakilala kay Diana Ross? Pakitaas ang kamay na paghahalata ang mga edad. Okay. Sabi sa kantay ganito, "Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know?" Sa panahon natin ngayon, ang tao kung saan-saan pumupunta, no? May kumakaliwa, may kumakanan, may papunta sa hilaga, may papunta sa timog. Ang daming hinahanap ng tao. Kaya anong nangyayari sa tao? Sa sobrang mga dinadaanan, naliligaw. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi nyo. Sabi mo, naliligaw ka ba? Ayan. Oh, parang nasa palengke, bili kayo dito, 62, doon sa kabila, 61, sa kabila, 60. Hindi mo na alam kung ano ang pipiliin mo.
Ngayon din ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Bakit? Ay ang bigat na ng sinabi ng Panginoong Hesus. Anong sabi niya? Kanin niyo ako. Kainin yung aking laman, inumin yung aking dugo. Ay talagang hindi nila makakayanan yun. Siguro sinasabi ng mga alagad nito, anong tingin niyo sa amin? Kanibal? Anong tingin niyo sa amin, Panginoon? Aswang? Kumakain ng laman, umiinom ng dugo? Sapagkat napakabigat na ng mga turo ng Panginoong Hesus. At dahil itong mga taong ito ay naghahanap na talaga ng tamang landas na hindi nila makita kay Jesus, umalis sila. Bakit? Sapagkat hindi nila matanggap ang mga malalalim na aral ng Panginoong Hesus. Hindi nila kayang tawag na yung atimin, Kaya sila nagsipag-alisan na, Bay, totoo nga naman, ang aral ng Panginoong Hesus ay napakabigat na kung minsan ay hirap na tayong tanggapin. Kaya nang makita ng Panginoong Hesus ang 12, tinanong niya, kayo ba, ibig ba ninyong umalis? Anong sabi ni San Pedro? Napakaganda. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang sagot sa kanta ni Diana Ross. Where are you going to? We are going to Jesus. Sabay-sabay nga tayo. We are going to Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo'y inaanyayahan ng mabuting balita. Pupunta tayo kay Jesus. Amen? Hindi sa kaliwa, hindi sa kanan. Diretso patungo kay Jesus. Bakit? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Napakinggan niyo sa ating unang pagbasa, ang pagbabalik loob ni Pablo. Nung makita niya si Pedro, siya'y guilty. Subalit anong sabi sa kanya ni Pedro? Tumayo ka. Sapagkat alam na ni San Pedro na pinili ng Diyos si Pablo para mangaral. Tinanggap ni Pablo si Jesus, ang buhay na walang hanggan, na yung dating taga-usig, ngayon ay tagapangaral na ng mabuting balita. At sa isang kwento din, sa ikalawang bahagi ng ating unang pagbasa, nakilala natin si Dorcas, isang tapat na alagad ng Panginoon. Subalit siya'y nakasakit at namatay. Pinatawag nila si Pedro. At nung si Pedro pumunta na doon kung saan si Dorcas ay nakaburol. Anong sabi ni Pedro? Dorcas, bumangon ka. At tumayo si Dorcas. Sa tingin niyo ba si Pedro makagagawa nun? Hindi. Sapagkat si Pedro, kung titignan natin, ang dami din niyang ginawang pagkakamali sa harapan ng Panginoong Hesus. Subalit, yung mga pananalita ni Pedro, hindi kanya, kundi na pananalita ng Panginoong Hesus. Amen? At dahil sa pananalig ni Pedro, nabubuhayin ng Panginoong Hesus si Dorcas, sinabi niya, bumangon ka. Ipinakikita ni Pablo na kapag tayo'y naniniwala, humahawak sa mga salita ni Jesus, ang imposible ay magiging posible. Amen? At ang milagro ay dadaloy sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen? Kaya tayo hinahamon sa mabuting balita, kanino tayo pupunta? Walang iba kundi kay Jesus. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Bakit baga tayo napunta dito sa simbahan ng Quiapo? Simple lang. Sapagkat tayo naniniwala na ang Panginoong Hesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tayo narito, ang mga dasal natin ibinibigay natin sa Kanya. Pero hindi lang dasal, hindi lang kahilingan, kundi pati mga pagpapala natin. At alam ko marami sa nagsisimba ngayon, dumadaan sa hirap ng buhay.
Merong matinding pinagdadaanan sa buhay. Merong mga pagsubok na kung saan talagang ang nipis ng kanilang paghawak ay katulad lang sa sinulid. Subalit, mga minamahal kong mga kapatid, mga kasama kong maglalakbay, mga kadiboto ko sa mahal na pong Jesus Nazareno, kumapit lang tayo kay Jesus. Amen? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At paano natin ito mararanasan? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang banal na katawan at dugo sa pagdalo natin sa banal na misa. Tandaan natin, lahat tayo dito'y hindi karapat-dapat sa pagtanggap sa Kanya. Subalit si Jesus na nagmamahal, nag-uumapaw ang pagmamahal sa atin, nag-uumapaw ang pag-ibig, nag-uumapaw ang habag, inaanyayahan ako at tayo, tanggapin ninyo ako sapagkat ako ang makakatulong sa inyo. Amen? Kaya, sa pagdedebosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nating kakalimutan na ang pinakamataas na pagdarasal, pinakamataas sa pagpupuri ay walang iba kundi ang banal na misa. Kaya tayo mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nating kakalimutan si Jesus sa Eucharistia. Sa Kanya tayo lalapit. Sa Kanya tayo pupunta sapagkat siya'y makakatulong sa atin. At pagkatapos ng banal na misa, pumunta tayo sa Kanya sa likuran. Humawak tayo sa Kanyang paa. Sapagkat tayo'y Kanyang mahal na mahal. Ito'y tanda ng ating paghawak sa Kanya. Sa ating pagtampi sa Kanyang mga paa. Yan ay sumisimbolo at naglalarawan sa akin, Panginoong Jesus, kakapit ako sa iyo no matter what happened. Panginoong Jesus, sa iyo ako maniniwala sapagkat nasa sa iyo ang katotohanan. Panginoong Jesus, sa iyo kami pupunta sapagkat nasa sa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, sa pagpapatuloy nating banal na misa, naway katulad tayo ni San Pedro, tayo'y laging sasambit sa Panginoong Jesus. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Amen? Amen? Palakpakan ng Panginoon sa hapong ito.